Hello brothers and sisters in treasure hunting all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayong lahat? Welcome to my channel at shout out sa aking mga avid followers in my channel. How are you today? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo at ang ating ngayong pag-usapan ay itong tungkol sa tunnel and cave, kung paano ang paghanap o ano ang gagawin kung nasa loob na tayo ng tunnel. Ilang treasure ba ang ating makuha inside the tunnel, at ating tunghayan ang aking diagram na ginawa ngayon na. Alright guys, ito ang ating top view ng ating ginawang tunnel. Typical tunnel design na simple lang at hindi nag-iikis, hindi nag-cross, diretso lang siya. Kung tingnan natin ay galing dito sa labas, papasok dyan, at dito ang end of the tunnel. Hindi na tayo, ito yung diagram ng pinakasimple na tunnel ng Yamashita Treasure. Okay, so ito yung top view. Kung tingnan natin, ilang bang treasure ang nandyan? Pag big deposit, hindi lang isang hukay ang nandyan. Pag big deposit yan, merong 3, 4 hanggang 5. Pero karamihan pag Emperor Treasure or yung General Treasure na tinatawag, there are 4 deposits. Isa yung pinakamalaki, 3 yung giveaways. Kasi ang binabasihan kasi diyan yung 3 direksyon natin, yung north, south, west, saka east. At sa relo naman ay binabasihan yung 12, 6, 3 o'clock at saka 9. Itong compass at relo ay pareho lang yan. Pinag-iba lang ang mukha niyan, pero ang purpose niyan ay pareho lang, yung degrees ang tinitingnan diyan. So yung ibang mapa ng Japanese walang compass sign pero merong relo. Kasi yung relo ay compass din yan. Okay, dito sa aking diagram ay there are 4. Ito kasi yung pinaka typical na design ng mga tunnel ng Hapon. 4 talaga ang ilalagay nila. 3 giveaways, ito 1, 2, 3 at isang concealed vault. Yung parang kwarto na nakaharang doon ay konkrito na wall, at sa likod noon ang treasure. Okay? So para mas maintindihan ay tingnan natin ang side view nito dito. Okay. So umpisa tayo. Halimbawa, kayo ito na magkasama sa treasure hunting, 2 kayo, tandem. Kasi mahirap naman pag mag-isa lang. Mahirap yan, baka merong kung ano-ano doon sa bundok. Kung makagat ka ng ahas, dapat may kasama ka talaga na may dala kayong first aid at yung emergency kit. Pagkain, yun ang importante, tubig, tsaka yung mga emergency kit tulad ng yung sa ahas na first aid, sa kagat ng ahas, sa sugat, ganyan. Okay? So paano ba natin guys, first step, paano ba natin matukoy na merong tunnel sa paligid dyan sa project site nyo? Paano ba malocate ang tunnel? Okay, ito yung mga palatandaan kung may tunnel. Yung face, nakaharap yung face sa tunnel. Kung saan nakaharap ang face, doon hanapin ang tunnel. Ang problema lang, ang mga tunnel kasi ay sarado yan. Kaya hindi natin malaman kung saan ang tunnel. Pero sigurado, pag may mukha, may face, nakaharap yan sa tunnel. Ngayon, ang hanapin natin na sign para matukoy ang tunnel ay itong 3. Yung number 3. Ang number 3 kasi, ang meaning talaga niyan sa Japan ay open tunnel. Hindi yan number 3. Symbol yan na may tunnel na open. Ang number 5 naman ay, ang meaning niyan ay vast quantity of treasure. Number 5 lang ang pagkasulat. Pero hindi yan 5, ganitong pagkasulat niyan sa Japan. Medyo putol yung ibabaw. Tapos ito ay open tunnel, walang harang pero sarado siya, lupa lang yung nakasara.
at walang mga boulders at concrete na nakaharang. Ito rin ay tunnel pa rin. Ang meaning niyan ay tunnel with image of Buddha. Itong number 8 ay Buddha. Yan ay si Buddha. Tapos tunnel yung nakaganyan. Itong heart naman, ito yung pinaka-classic na nagtuturo ng tunnel opening. Kung saan nakaturo yan, kasi yung heart ay number 3 din yan, ganyan. Tapos dinagdagan ng arrow, kaya pag idugtong yung dalawa, maging heart yan, ganyan. Kaya heart ang symbol ng tunnel. Kung saan nakaturo yung heart, ang tulis, yun ang entrance or opening to the tunnel. Ganito din ang ibon. Kung saan nakaturo yung tuka, meron ding tunnel yan, tsaka itong turtle. Pero may iba pang mga sign ng tunnel entrance na hindi ko natukoy. Pero ito lang lahat ng sinabi ko ang nakita ko sa aking mga treasure hunting. Kaya ito lang ang sinabi ko sa ating mga kapatid yan na treasure hunter. Share naman kayo ng mga symbols na alam nyo about tunnel entrance or cave entrance. Okay, so nandito na tayo. Galing sa entrance ng tunnel dito, kulayan natin ng green guys ha. Pagpasok nyo sa tunnel or cave, sabihin natin na cave na lang ito. Pagpasok nyo ditong dalawa, sa distance pa lang na 3 to 5 meters, or bigyan natin ng kunting allowance, 3 to 5 and 7 meters, ito yun. Meron na kaagad dyan isang giveaways. Sa 3 to 7 meters ay meron na kaagad isang giveaways guys. Grabe naman, parang Pasko giveaways kaagad, no? So 3 to 7 meters, galing yan sa entrance ha. Galing pa lang sa entrance. Pagpasok nyo, ang deposit dyan ay nandito lang sa 3 to 7 meters. Ano bang lalim nyan? Ang lalim nito ay pinakamalalim na dyan ang 3 meters. 2 to 3 meters deep. Ang unang giveaways ay 2 to 3 meters deep. Ang gulo. Ulitin natin. So, ang unang giveaways ay may lalim na 2 to 3. Pinakamalalim na ang 3 meters. Pag giveaways, ayan, ang deep. Meters deep. So, madali lang guys. Kahit mag-isa ka lang, makuha mo na yung giveaways. Ano bang laman ng mga giveaways? Isang ammunition box lang yan, pero halo-halo, sari-sari yung laman. Swerte na kung may gold bar. Karamihan dyan ay jewelries, mga relos na mamahalin, mga earrings, jewelries nga. Yung iba ay mga nickel, mga silver bars. At swerte kung mayroong isang gold bar sa giveaways. Okay, pero malaking halaga na rin ang giveaways. Aabot na yan ng 1 million sa ngayon na panahon. Okay, at pagkatapos mong makuha ang giveaways, mag-decide ka na kung umuwi ka na o hindi. Ako, uwi na siguro ako guys. Ayoko nang kunin ba itong tatlo. Pero kung gusto mo pa talagang balikan yung pangalawang giveaways, so ito yung una, first, nakuha mo na yan. So after 2 weeks, nakapag-isip ka na balikan mo. So ilang distance ba ang pangalawang giveaways ito? Ay, ang distance niyan ay nasa 10 to 15 meters lang yan. Ayan, so 10 to 15. Hakbang ka lang ng 10 hanggang 15 meters. Ay doon mo matagpuan ang pwesto or yung lugar ng second giveaways. Pero ang problema dyan ay nasa wall yan. Nakadikit sa wall. Tapos hindi natin malaman kasi yung wall ay parang, yung takip niya ay parang camouflage. Ganun din ang kulay sa surrounding, kaya hindi mo yan malaman unless
gagamitin mo yung mga techniques sa paghanap ng cancelled wall na yan. So ano bang palatandaan dyan? Ang palatandaan dyan ay hanapin mo yung, kiskisin mo yung lupa dyan, tapos hanapin mo yung parang marble siya na marble na texture, yung parang may white saka black. Kung nakita nyo yung marble na bato, meron siyang texture na black and white. Yun ang hanapin nyo. Tapos hipuin nyo ang wall kung mas mainit siya kaysa kabila. Tapos yan lang na parte ang mainit na 1 meter kwadrado. Kasi pag room temperature yan ay 40 degrees. At kung hindi room temperature, nasa 30 lang yan or 27. Kaya kung meron siyang hollow sa loob, mainit yan kasi merong metal, merong gold. Kaya hipuin lang yung walls kung saan parte yung mainit. Yun ang opening ng bolt na nakalagay ang itong second giveaways ito. Ano bang laman ng second giveaways? Yan ay medyo malaki na halaga kaysa first giveaway. Kaya kung walang gold bar sa first giveaway, sa second giveaway meron na. Mas malaking halaga na yan. Ngayon, pag makuha mo naman ito at umuwi kayo, tapos hindi pa nakontento, after 1 month, balikan nyo ito. Ito ang tinatawag na full rack. Nasa ano pa rin ito, classic example ng mga treasure sa cave. Ang Hapon kasi, after nila maglagay sa lupa, ilagay na naman nila sa wall, ilagay na naman nila sa kisame. Kaya itong full rock, yan ay nasa kisame ng tunnel or yungib. Kaya lang, mukha siyang bato. Kaya tinatawag na full rock. Ito kung tingnan natin itong nakausli dito, yan ay parang part lang ng yungib or ng cave. At bato lang talaga tingnan yan. Pero yan pala ay full rock. At ang laman yan ay another giveaways na pangatlo. Ang pangatlong giveaways ay mas malaki na naman ang halaga kaysa second giveaways. So ang third giveaway ay malaki ang halaga kaysa first at second giveaway. Kaya pwede na tayong umuwi dito guys. Pag nakuha natin itong full rock, ayan, ay pwede na tayong umuwi, diba? Kasi ang kalabisan, lahat ng bagay na sumusubra na ay masama. Dapat ay tama-tama lang, moderate. Dapat marunong tayo makontento. Kasi pag sobra, masama. Masama ang maraming pera. Kailangan lang ay makapagtayo tayo ng bahay na maganda. Merong swimming pool, merong kang bagong sasakyan, merong kang deposit sa bangko na hindi mauubos sa 10 taon. Pero kung sumobra na halos mabili mo ng entire Mindanao or mabili mo na yung isang isla na worth a billion, ay medyo kalabisan na yan. At hindi na yan magustuhan ng ating may kapal. Kasi ang gusto ng Lord ay yung mamumuhay lang tayo ng eksakto lang. Okay, so pag nakuha na natin ito guys, pag ako hindi ko na yan kunin, dito pa lang sa first giveaways, manahimik na ako. At pwede ko rin ituro yan sa mga kaibigan ko na gustong yumaman. Pwede rin ibigay ko sa inyo. Meron akong ibigay sa inyo guys na mapa by next week. Yun ay Emperor's Map na hindi nakuha. Baka kasi sa lugar nyo yan, kaya i-decode nyo lang. Alright? So ito na guys, ang tinatawag na pinakamagandang, ito ang hinahanap talaga ng mga treasure hunters. Itong tinatawag na the General's Treasure or the Yamashita Treasure. Lagyan natin ng YT. Actually guys, hindi naman si Yamashita ang may-ari ng mga treasure vault na yan. Yan kasi ay pinangalanan na lang yan ni Marcos sa kapanahonan niya na Yamashita Treasure pag malaking halaga ng treasure. Pero actually maraming general na nagbaon yan.
At yung treasure na yan ay nakapangalan yan kay Prince Takeda, doon kay Emperor Hirohito, doon kay sa kapatid ni Hirohito, yung pinsan niya si Chichibu. Sila yung may mga may-ari niyan, yung The Lily, Golden Lily, yung Yorinokin na grupo. 5 yon sila na may-ari ng mga gold na yan. Ang nagbaon lang yan ay yung mga general. Kasama na yung sina Tanaka at iba pang mga general. Si Yamashita, meron din siya sa Luzon na naibaon, pero isa lang yung sa kanya na treasure vault. Yung karamihan ay sa ibang general na rin yun. Halimbawa sa Mindanao, ibang general ang may hawak. Sa Visayas, sa Luzon. Okay, kaya ang tawag natin dito ay general's treasure na lang. Kawawa naman si Yamashita, palagi na lang siyang tinuturo. Yung namatay na nga yung tao, sa kanya pa rin tinuturo. Yung kabulastugan ng mga Hapon, sa kanya tinuturo. Kaya siya tuloy ang nabitay. At the end of the World War, si Yamashita ang naparusahan. Yung iba ay nakulong lang. Kawawa naman. Okay guys, so ito yung pinakamahirap kunin. Kasi may mga booby traps yan. At hindi lang booby traps. Napakakapal ng kanyang tinatawag na concrete wall. Yan, CW na lang. Concrete wall yan, pero nilagyan niya ng parang mga bato-bato, lupa, na mag-camouflage lang siya. Ang surface dito ay nilagyan niya ng mga bato, dinikit sa semento, tapos nilagyan ng lupa na kulay ng surroundings. Para sabihin natin na dead end na pala yan. Uwi na tayo, dead end na. Pero hindi natin alam na sa likod ng dead end na yan ay ganito ang itsura. Gaano ba kakapal itong concrete wall dito? Yan ay 1 to 2 meters ang kapal. Yung iba 1 meter lang. Yung iba naman ay 2 meters. According sa dami ng deposito, kung napakaraming gold bars, gawin nilang 2 meters para hindi kayang butasin. Ano bang palatandaan na yan ay wall ng treasure? Ang kulay ng wall ng treasure may halo siyang pink. May pink na halo ang semento. Tulad ng pinakita ko sa inyo noon, tinatawag yan na pink cement, na napakatibay niyan kasi yung class A type ang pagmasa niyan, kaya napakatibay ang semento. Habang tumatagal, basta't nababasa yan, titibay talaga ang cement. At alam nyo ba, ang pinakamagaling na porcelain maker na si Tashikawa sa Honshu sa Japan ay kinuha ng mga general ni Yamashita, Tanaka. Kinuha nila si Ishikawa, yung pinakamagaling na gumagawa ng porcelain tsaka pottery sa Japan noong 1940s. At yun ang ginawang parang sculptor ng mga tunnel, yung pag-seal ng Emperor Treasure gamit ang simento. Siya ang gumagawa ng cover. Siya ang gumagawa ng camouflage na cover para hindi makita yung wall ng treasure or yung seal, yung entrance. Napagagaling ni Ishikawa. Yung mga walls ay hindi mo mahalata na meron palang treasure kasi ginawa niyang camouflage. Kapareho ang kulay sa kapaligiran. At anong method ba guys ang gagamitin natin para malaman natin na merong chamber dito? Ganon din sa method na ginawa natin dito guys. Yung wall ay mas mainit, ito na wall na klase dito. Ito ay mainit kisa surrounding na wall kasi meron siyang chamber o room at merong laman na metal. Pag may laman na metal, ang metal ay nag-absorb yan ng heat. Tapos yung room ay nag-absorb din ng heat. Kaya kung tingnan natin ang ating room sa bahay, ay mas mainit yan kaysa labas. Kaya mainit ang room. Kaya yung ating palad, yun ang ating detector sa wall. Atin lang hipuin ang mga wall. Pag mayroong mainit na part, meaning yan ang entrance sa chamber or sa tunnel or sa secret door na nandito ito. At halimbawa, pag nabutas nyo itong concrete dito, tapos wala kayong makita dito sa loob na boxes of gold, anong gawin nyo guys? Uuwi na ba kayo?
huwag kayong umuwi. Kasi alam nyo, pag wala kayong nakita diyan, ang gawin nyo ay meron na namang yan secret chamber dito sa ceiling or sa wall. Napakagaling talaga ng mga Hapon na yan, kaya lagi tayong nauutakan. Dito yan. Kung wala dito ang gold, wala tayong nakitang boxes sa chamber, nasa itaas yan or nasa gilid. Kung wala sa gilid, dito sa itaas. Kung wala dito sa baba. Basta tatlo lang yan. Ang kanilang paglalagyan, underground dito, sa wall, at sa ceiling. Yung parang full rock. So ganyan lang guys, pag natanggal nyo itong nakaharang na concrete wall, pagpasok nyo sa chamber, kung walang makita ay tingnan nyo yung tatlong direksyon. Yung ground dito, number 1. Number 2 sa walls. At number 3 sa ceilings. Paano ba hanapin? Kung merong metal detector, pwedeng i-metal detector yan. At kung wala, yung kamay lang natin guys. Hipuin lang natin ang wall, pakiramdaman ang init. At kung maramdaman natin yun, yun na yung entrance para doon sa nakatagong mga treasure or boxes of gold bars diyan sa pinakamalaking deposit sa dulo ng tunnel. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Sana ay meron kayong napulot na kunting kaalaman dito sa aking presentasyon ngayon. At huwag kalimutan, ang Matthew 6:33 nagsasabi na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be given up to you. Ganun ang nangyari kay King Solomon. Dahil si King Solomon ay napaka-righteous na tao. Kahit siya ay babairo, kahit siya ay nangungulekta ng taxes, kahit siya ay nangagaw ng asawa ng kanyang mga hiniral, pero mahal pa rin siya ng Diyos kasi righteous siya. At kapag righteous ka at natagpuan mo ang kaharian ng Diyos, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng mga regalo. At meron nga pala akong ibigay sa inyo na regalo guys. Ito ay mga listahan ng mga lugar kung saan ay meron pang mga treasure na hindi pa nahukay. Tingnan nyo na lang guys. Merong sa Luzon, meron din sa Mindanao. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe sa mga bagong visitor sa aking channel.